Pilipino. Then, ito ang aming mga katanungan. Paano mo ipaliwanag sa mga kabataan ang kalagahan ng paggamit ng upo sa mga pag-usap sa nagtatanda? So, para sa akin, ang kahalagahan ng paggamit ng po at upo, ito ay kanang nagpapakita ng paggalang o pagrespeto sa mga nakakatanda or even sa ating mga guro. Pangalawang tanong, ano ang papel ng nonverbal sa komunikasyon tulad ng galaw, pagkatawan at ekspresyon ng mukha sa inyong pamilya o komunidad? So, para sa akin, ang papel ng nonverbal communication, ito ay kilos or expression na makuha na mukha at iba pang kanang di-verbal. Iba pang. Then sa di-verbal, paraan ng pakikipag-usap, and mahalaga din ito sa komunikasyon. Halimbawa, pagtaas ng kilay ay maaaring mangangahulugang ito o ay mga nangangahulugang oo, at nagpapahiwatig ng pagkadismaya. Ginagamit sa pamilya ito magamit sa pamilya ito, nagpapahiwatig ng pagkadismaya at kanang komunidad upang mas maunawaan ang damdamin ng iba. Ano ang kalagahan ng pakikipagkwentuhan o chismisan sa mga Pilipino at paano ito nakakatulong sa pagpalalim ng ugnayan ng mga tao? So, ito ay ang pakikipagkwentuhan ay isang paraan or pagpapalakas ng ugnayan ng mga tao or sa kultura ng mga Pilipino. Ang simpleng usapan tungkol sa pang-araw-araw na buhay ay nakakatutulong upang mapanatili ang koneksyon, pagtulungan at pagbabahagi ng impormasyon. Pang-apat, anong mga pagbabago ang iyong nakikita sa komunikasyon Pilipino sa kasalukuyan? At ano ang epekto nito sa relasyon ng iba? So, ang mga pagbabago ngayon or sa ating komunikasyon dahil sa teknolohiya. Dahil nagbago ang paraan ng pakikipag-usap ng mga Pilipino, mas madalas na gamitin ang social media or chat, then video calls, then sa personal na pakikipag-usap, bagamat mas madali na ngayong makipag-ugnayan dahil meron na tayong mga technology like tintahay, meron kang family sa ibang bansa, and dahil sa komunikasyon, sa pagpapadali ng komunikasyon natin, doon tayo sa teknolohiya magkuan sa conversation, and mga messages nato at ito sa Magandang umaga din mo ato na si Krista. Gusto ko ibat kayong mga interview sa kayong interview. Tapos ito ang paano kung ipapaliwanag sa mga kabataan ang kalagahan ng paggamit ng po at upo sa pag-usap sa nakakatanda? Kasi ang po at opo, isa na din sa ating image o simbolo sa atin ng mga bilang isang Pilipino na magalang or maging magalang or maging marespeto sa ating nakakatanda. So kung paano ko maano yung sa kabataan, ang kahalagahan ng po at opo, isa lagi siya sa mga simbolo sa atin, especially sa ating mga Pilipino, na hindi siya maalis kasi nga ito yung nagpapakita sa atin o sa iba na pag-alang sa nakakatanda, at importante ito especially sa mga araw-araw nating ginagamit upang makipag-usap o makipag-komunikasyon sa mga nakakataas atin o mga mas nakakatanda. Ikaw ang pangalawa. Ano ang papel ng nonverbal sa komunikasyon tulad ng galaw, ng katawan at ekspresyon ng mukha sa inyong pamilya o komunidad? Para sa akin, ang pinaka-importante o anong kahalagahan ng body language o yung sa katawan or gesture man lang, dito pinapakita kung paano mo i-express o kung paano mo inintindi or para madali ka nilang makausap o madali nilang mabasa ang iyong katawan, hindi mo man lang sa kanila mapakita or masabi kung gusto mong sabihin. At least napapakita mo kung paano siya ilarawan sa kanya or kung paano mo maipapahayag yung mga mensahe na gusto mong ibigay sa kanya. Ito ang pangatlong tanong. Ano ang kalagahan ng pakikipagkwentuhan o chismisan sa mga Pilipino at paano ito nakakatulong sa pagpapalalim ng ugnayan ng mga tao? Nakakatulong yung pakikipag-chismisan o nakikipagkwentuhan sa ibang tao, lalo na sa mga bagay na dapat natin
malaman tulad ng kunyari kung ano bang nangyayari sa mundo natin. Pag malaman ito, lalo na sa mga pamilya mo, lalo na pag, di ba, alam natin na ang komunikasyon yun ang isang susi para magkaayos tayong lahat. Di ba? Yun yung nagiging sandata natin para magkaintindihan tayo at hindi tayo magkaroon ng hidwahan sa dalawang panig, which is, ayun, parang ginagawa natin, di ba? Nagkakaano na tayo kasi nga alam natin kung paano, di ba, sumisa alam natin kung ano yung mahalaga nito. At isa din tong paraan para malaman natin kung yung pagkakatiwala natin sa isa't isa. Pagkakatiwala. Pangapat, anong mga pagbabago ang iyong makikita sa komunikasyon Pilipino sa kasalukuyan? At ano ang epekto nito sa relasyon ng mga tao? Ano ang pagbabago ang iyong nakikita sa komunikasyon Pilipino sa kasalukuyan? At ano ang epekto nito sa relasyon ng mga tao? Para sa akin, lalo na sa ating mga kabataan ngayon o sa ating henerasyon ngayon na mas ginagamit natin ngayon ang mga teknolohiya na mas nakakabawas siya o mas nakakalasan siya ng pagkomunikasyon sa ating mga tao, which is yun yung nagdudulot sa hindi pagkakaintindihan, which is more on nagpo-focus na tayo kung ano yung mga nasa parang nagre-rely na tayo kung ano yung meron sa which is anong meron sa atin sa teknolohiya. Yan lang. Maraming salamat.